Magandang umaga mga kapatid, sa lahat na nakatira dito sa Taytay, sa bayan ng Palengke. Kami po ay nandirito ngayon upang kami ay magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos na kayo ay maligtas. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ay babalik na, kailangan kayo ay magsisi ng sa inyong mga ginawang kasalanan. Mga kapatid, kailangan talikuran nyo na ang inyong mga ginagawang mga sanlibutan ng mga gawain. Mga kapatid, tayo ay manalangin muna upang tayo ay patnubayan ng Panginoon. Yes, Lord, Yeshua, Mashiach, Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon, sa umagtong Panginoon. Kami ay nandirito, Panginoon, gabayan mo kan, Panginoon, patnubayan kami, Panginoon, sa aming mga sasabihin, sa iyong banal na salita, Panginoon. I-download mo sa amin, Panginoon, kung ang dapat namin sasabihin sa mga tao, Panginoon, upang sila ay titino sa kanilang mga puso't isipan ang sasabihin namin sa pamagitan ng banal na salita. Kaya nandirito kami ngayon, ingatan mo kayo, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin, Panginoon Yeshua, Mashiach, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, kami po ay taga-overlooking sa Barangay San Juan. Kami ay may church po doon sa malaking parang, yung Maranguta Church. Iyon ay nakatayo doon sa may boundary ng Taytay at Anguno. Kaya mga kapatid, in-encourage ko kayo na kayo ay kung sino man ang may gustong magsimba sa aming church o kung sino man yung may malapit doon na mga kapatid ay willing kayo ay wini-welcome namin sa aming church. Kami ay may Facebook, YouTube channel 101, Yahweh Ministry 101 at Yahweh Ministry 102. At doon nyo makikita ang mga preaching ng aming pastor sa Yahweh Ministry 102 upang madagdagan kung ano man ang mga kaalaman tungkol sa Bible. Makikita nyo doon sa Yahweh Ministry 102. Kaya mga kapatid, nandirito kami ngayon dahil ang nais namin na kayo maligtas. At dahil sa atin ng Diyos, kayo ay magbahagi ng salita ng Diyos sa mga lansangan upang masumpungan nyo ang mga kaluluwa na nangangailangan pa ng kaligtasan. Mga kapatid, tandaan nyo yan, ang mga signs ng malapit na ang Panginoon dumating, yung mga lindol, mga bagyo, yung mga gulo sa ibang bansa. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Kung ano-ano mga kaguluhan dito sa ating bansa, yun ang signs na siya ay malapit ng dumating. Kaya dapat mga kapatid, ang ating mga makamundong gawain, ito ay ating talikuran na mga kapatid dahil upang tayo ay makarating sa kanyang kaharian at masumpungan natin ang buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng Diyos, sino man ang hindi nakasulat sa Pahayag 20:15, kung sino man ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatan apoy. Kaya mga kapatid, takot tayo sa impyerno dahil ang impyerno napakainit. Mga kapatid, yung kaso lamang tayo mga kapatid, ito ay napakainit. Yung kaya nandun na tayo sa dagat-dagatang apoy. Habang buhay tayo ay magsasacrifice, hindi na tayo magsasabi na Lord, ako ay magsisisi na. Tanggalin niyo ako dito sa impyerno. Mga kapatid, huli na ang lahat. Dapat ngayon pa lang ay magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil ang nais ng Diyos na bago siya ay dumating, kailangan kayo ay magsisi. Magbago sa inyong mga kasalanan na nagagawa. Dahil ang sabi sa Biblia, ang taong hindi babago ay hindi maliligtas at ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, tandaan niyo yan. Mga sanlibutan na mga gawain, yung pakikiapid mga kapatid, yung mga pagsisinungaling, yung mga pamumutya, yung mga
Mga kurap, mga kapatid, kailangan natin ito ay pigilan natin. Kailangan tayo ay malinis ang ating mga puso. Linisin natin ang ating mga puso, kapatid, bago dumating ang ating Panginoon, dahil hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos pag ang ating puso ay marumi. Kailangan natin linisin ito bago siya dumating. Yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, tandaan nyo yan. Lagi namin yan binabahagi sa inyo, yung mga Diyos-Diyosan na yan. Dahil yung Diyos-Diyosan na yan, mga kapatid, ito ay walang buhay. Ito may gawa sa kahoy. Ito ay inukit lamang sa kahoy, mga kapatid. Ito ay walang buhay. May mata siya, hindi makakita. May bibig, hindi siya makakapagsalita. At may kamay, hindi siya makakagalaw. Hindi dapat natin yung sambahin, Panginoon, dahil ito sa mga kapatid, dahil ang Panginoon ay nagagalit, siya ay napanibaguin. Dahil ang sabi ng Diyos sa Exodus 20 verse 3, huwag kayong magsimba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa Exodus 20 verse 7, huwag nyo gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, nandarito kayong Panginoon upang kayo ay magsisi sa likuran ng mga kapatid na ang iyong mga ginawang mga kasalanan. Kung alin man ang inuuna nyo rin, mga kapatid, yun ay Diyos-Diyosan na rin na dapat natin unahin ang ating Panginoon na si Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tayo ay binigyan ng 7 araw. Ngunit ang isang araw ito ay pagpapahinga, kanyang pagpapahinga. Ito ay banal na araw. Ang 6 na araw ito ay gagamitin natin sa ating pagtatrabaho. Kahit anong trabaho ang gawin natin, ngunit ang 7 na araw, ito ay banal. Kailangan natin, ibigay natin ito sa Panginoon. Dahil ang ayaw ng Diyos na siya ay hindi uunahin dahil siya ay mapanibuguin. Dapat lang natin unahin. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na yan dahil ang sabi niya, kung sino man ang sumusunod sa aking kautusan, kayo ay aking pagpapalain at mararating niyo ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tandaan niyo yan. Hindi dapat yung tatangkilikin yung mga Diyos-Diyosan na yan, yung mga sanlibutan ng mga gawain, yung mga bisyo na yan. Kaya hindi tayo nagbabago, mga kapatid, dahil sa ating mga bisyo, yung mga pagsusugal, pag-iinom ng alak, mga kapatid, yun ay ayaw ng Panginoon. Kailangan ito ay tanggalin natin upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Yung mga pakikiapid, mga kapatid, pangangalunya, ito ay nasa kautusan ng ating Panginoon. Kailangan natin ito ay iwasan. Yung mga pagsisinungaling, yung mga katigasan na mga ulo. Lord, ang ating Panginoon, ang ating dapat sundin si Lord Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Dahil siya lang ang ating Diyos, ang Diyos na buhay, ang ating provider. Kung wala siya, ay wala tayo ngayon. Ang ating mga kalakasan, siya ang nagbibigay sa atin. Kaya dapat hindi natin siya kutyain dahil marami kami na inquire dito. Minsan kami ay nagsasalita ng babahagi ng salita ng Diyos. Minsan tinatawanan kung ano-anong mga salita na sinasabi. Mga kapatid, wala na kayong pananagutan sa Panginoon dahil ang nais niya ito ay bahagi namin sa inyo upang kayo ay maligtas. At kami ay wala na rin panagutan sa Panginoon dahil ang nais niya ay nasunod na namin. Mga kapatid, naway nailagay sa inyong puso't isipan ang kunting pahayag ko at paalala sa inyo, mga kapatid. Kaya hanggang dito lang ang aking binabahagi sa inyo, mga kapatid. Kaya naway tandaan niyo, mga kapatid, na dapat talikuran na natin ang ating mga bisyo. Kaya hindi tayo move on sa ating mga gawain dahil sa ating mga bisyo. Kaya sa magang ito, Panginoon, salamat sa nakinig. O yung hindi man nakikinig, salamat pa rin sa inyo. Kaya nandirito kayong Panginoon upang ibahagi namin ang salita ng Diyos. Salamat sa mga kapatid.
Kaya magpapasalamat sa inyo, salamat sa mga drivers, sa mga nakikinig ngayon. Salamat sa inyo sa aming binahagi sa inyong banal na salita at naway masumpungan nyo ang ating Panginoon at doon sa sinabi ko mga Diyos-Diyos, naway ito ay inyong pag-isip-isipan dahil siya ay walang buhay at siya ay gawa lamang ng tao. Inuukit, mga kahoy, mga semento na nakahulma at ito ay sasambahin natin. Yan ang hindi maari sa ating Panginoon dahil siya ay mapanagbuburuin na dapat siya lang sambahin ang Diyos na buhay na si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Kaya magandang tanghali sa ating lahat. God bless sa ating lahat.